Dexter POV. Awang-awa ako sa asawa ko. Hindi ko alam kung paano pa siya pakakalmahin. Buti na lang at nandito pa si Faith. Pasalamat kami medyo maayos na ang kapit ng baby namin. Nadurog ang puso ko sa hagulgol ni Ellen. Ramdam na ramdam ko ang sakit na nararamdaman ng asawa ko. Sigurado ka bang okay lang dito si Kambal? Hindi na ba natin dadalhin siya sa ospital? Tanong ni Daniel, habang nakasandal sa pinto ng kwarto namin. Nasaan sina Faith at Oliver? Tanong ko. Nasa kusina, naghahanda ng pagkain ni Kambal, sabi ni Daniel. Napayuko ako dahil sa pagkadismaya ko sa sarili ko. Hindi ko matulungan ang asawa ko sa nararamdaman niyang sakit. Anong problema mo? Tanong ni Daniel. Naalala ko lang ang nangyari kanina. Nasasaktan ako. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Kung pwede lang kuhain sa kanya ang sakit na nararamdaman niya, ay kinuha ko na agad, sabi ko. Alam mo, huwag mong alalahanin si Kambal. Kaya niya yan. Kahit hindi pa kami matagal na nagkakasama ay alam kong matatag siya. Makakayanan niya yan, basta ba huwag ka lang aalis sa tabi niya, sabi ni Daniel. Tapos tumalikod siya at saka umalis. Napasandal ako sa headboard ng kama namin. Kahit anong gawin ko, ay naaalala ko ang pag-iyak ng asawa ko. Kung gaano siya nahihirapan. Sinimulan ng basahin ni Tony ang sulat nila Grandma para sa 3 apo. Lalong-lalo na kay Ellen. Mga mahal kong apo, malamang wala na kami ng grandma nyo. Lahat ng ari-arian namin ay mapupunta sa inyong 3. Mahal namin kayong 3. Daniel, hindi ka man namin nakasama, ay mahal ka namin dahil anak ka ng pinakamamahal naming si Eleanor. Sobra ang pagmamahal namin kay Eleanor, kaya lang nagkamali kami ng ampunan namin si David. Inampun namin siya dahil namatay ang kanyang ama sa pagliligtas kay Eleanor. Akala namin magiging masaya kaming 4. Naging malapit ang magkapatid, kaya naman ay nakampante kami na magiging maayos ang buhay naming 4. Ngunit doon kami nagkamali. Napaikot kami ni David sa kanyang palad. Kung ano-anong kasinungalingan ang mga pinagsasabi sa amin ni David tungkol kay Eleanor. Napaniwala niya kami, hanggang sa masaktan na namin ang aming anak. Hindi namin ginusto iyon. Nang hindi na kami nakikinig kay David, ay nagsimula na itong magwala. Kung ano-anong kasamaan na ang kanyang ginagawa. Nang mga panahong iyon, ay nakilala ni Eleanor si Enrico. Lalong nagwala si David. At nagawa niyang saktan si Eleanor. Hindi rin makalaban si Eleanor, dahil sa utang na loob namin sa ama ni David. Hanggang sa lumala ito. Muntik ng pagsamantalahan ni David si Eleanor, mabuti na lang at naagapan namin ito. Sinabi ni David na inakit siya ni Eleanor, kaya naman pinalayas namin ito, at kunwari ay itinakwil ito. Oo, hindi kami naniwala kay David. Ito lang ang paraan namin para maialis si Eleanor sa miserableng kinalalagyan namin. Masaya na kami na nakikita si Eleanor sa malayo. Mukha siyang masaya kay Enrico. Kaya napanatag kami. Kaso hindi naging masaya si David, kaya naman ang mga anak si Eleanor ay inutusan niya kami na dukutin ang isa sa kambal na anak nito, kapalit ng pagtigil niya sa panggugulo sa buhay ni Eleanor. Naghanap siya ng baby na bagong ipinanganak. Pinangalanan namin ang bata na Elena. Inampon naman siya ni David, at napagdesisyonan na sa Amerika kami tumira. Doon nakilala ni David ang asawa niya, na may 2 anak na babae. Sina Monica at Karen. Si Oliver naman ay anak ng kaibigan namin sa Amerika na namatay. Inampun din siya ni David. Tumigil nga si David pero may isang bagay kaming lubos na pinagsisisihan. Ang dukutin si Ellen at kami ang naging dahilan ng pagkamatay ng kaysa-isa naming anak. Sobra kaming saya nang dumating ka sa buhay namin, Ellen. Feeling namin ay bumalik sa amin ang anak namin na si Eleanor. Kamukhang kamukha mo siya. Hindi namin nabalitaan na namatay ang anak namin, dahil lahat hinarang ni David. Mali-maling impormasyon ang binigay sa amin ng tauhan na pinagmamanman namin sa anak namin. Pinagsisisihan namin ang pagkupkup kay David, at wala na kaming magagawa dahil nangyari na. Hindi na kami makaalis sa kasalanang nagawa namin. Sising-sisi kami at sobrang nagdalamhati. Ang sakit lang kasi kami ang sumira sa buhay ng anak namin, at buhay ng mga apo namin. Patawarin mo kami, Ellen apo. Nang dahil sa amin naranasan mo din ang kasamaan ng pamilyang iyon. Sana sa piling ni Dexter ay lumigaya ka na. Patawad mga apo.
Patawad Daniel, patawad Oliver. Mahal na mahal namin kayo. Pagkatapos basahin ni Tony ang nasa sulat kanina, ay lalong humagulgol si Ellen. Awang-awa ako sa asawa ko. Akala ko sa mga telenovela, o drama sa TV lang makikita ang ganito. Hindi ako makapaniwala na magagawa nila grandma ang mga bagay na iyon. Natigil ako sa aking pag-iisip nang may humawak sa kamay ko na humahaplos sa buhok ni Ellen. Gising na pala ang asawa ko. Ngumiti siya sa akin. Sorry sweetie, alam kong sobra kang nag-aalala sa akin. Pasensya na kung umiyak ako ng ganon. Ang sakit lang kasi eh. Hayaan mo hindi na mauulit. Aalagaan kong mabuti ang baby natin. Kakain ako ng gusto mong masusustansyang pagkain. Susundin kita sa lahat ng gusto mo. Salamat sa pag-uunawa mo sakin, sabi ni Ellen habang hawak-hawak ang kamay ko, at inilagay niya sa pisngi niya. Mahal na mahal kita sweetie, at lahat gagawin ko para sa'yo, sabi ko at pagkatapos ay hinalikan ko siya sa noo. Napalingon kami sa pinto dahil may kumatok. Bukas naman ang pinto, panira lang talaga ng mood tong mga ito. Eto na ang pagkain ng prinsesa namin. Magpalakas ka ha at magbabonding pa tayo nila Daniel. Bago kayo umalis ng baler, sabi ni Oliver. Dexter, patulong naman. Gusto kong umupo at samandal, sabi ni Ellen. Sinunod ko ito at nalalaya na makaupo, at makasandal sa headboard ng kama. Kuya, okay ka ba na mag-isa dito? Pwede ka naman sumama na lang sa Maynila, sabi ni Ellen. Bunso, mahal ko ang baler. May mga responsibilidad ako sa mga kabarangay natin. Hindi ko naman pwedeng iwan sila ng basta-basta. Isa pa gusto kong ituloy ang kahilingan ni Grandpa. Ang tumakbo sa pagiging mayor, malumanay na sabi ni Oliver. Ano, kuya naman, delikado ka niyan. Ayoko namang mapahamak ka, sabi ng asawa ko. Alam ko bunso, pero napag-isip-isip ko ang sinabi ni Grandpa. Pag nawalan siya ng kapangyarihan sa bayan, ay mapapalaya na natin ang mga kababayan natin na takot kay Papa. Isa pa madali ko nang masasagawa ang paghahanap ng butas sa kanya, kapag hindi na siya mayor, paliwanag pa ni Oliver. May punto siya sweetie, mas madali siyang makakakilos, kapag mayor na siya. Mas maigi pa na suportahan na lang natin siya. Meron pa naman tayong ilang buwan bago ang eleksyon. Teka ibig sabihin na kapag pasa ka na ng kandidatura mo? Tanong ko. Tumungo si Oliver. Nag-aalala lang ako, sabi ni Sweetie. Well kung desidido na siya ay hayaan na lang natin. Huwag kang mag-alala Sweetie. Maglalagay tayo ng maraming bodyguard para sa Kuya Oliver mo simula ngayon. Mapagkakatiwalaan ang lahat ng tauhan ni Tony, sabi pa ni Dexter. Sa totoo lang delikado talaga. Lalo na at marumi makipaglaban ang David na yun. Isa pa at makakaya niyang saktan si Oliver, dahil hindi niya ito tunay na anak. May isa pa akong sasabihin sa inyo. Lalo na sa'yo Dexter, nag-aalangang sabi ni Oliver. Ano yun kuya? Tanong ni Sweetie. Huwag kang magagalit Dexter ha. Pero pwede ko bang ligawan si Faith? Gusto ko kasi siya, sabi niya. Napangiti ako. Bakit naman hindi? Mabait ka, marangal at masipag na tao. Wala akong tutol sa iyo pagdating sa pinsan ko. Mas gusto ko nga yun kasi kilala kita. Pero naisip ko lang kasi, baka mahirapan ka sa kanya. Medyo mata-ray yun at moody. Pagtiyagaan mo na lang din ang minsang pagiging isip bata nun, natatawang sabi ko. Sabi ko na nga ba kasi bagay kayo kinikilig na sabi ng asawa ko. Eto pa lang ang simula. Malamang marami pa kaming pagdadaan ang mga pagsubok. Kailangan kong magpakatatag. Gaya ng sabi ni Mama sakin, ay ako lang ang masasandala ni Ellen simula ngayon, dahil sa ako na ang asawa niya. Dumating sina Daniel at Faith, habang nagkukwentuhan kami. Paano ba yan, kailangan ko nang umuwi ng Maynila. Meron akong 4 na nakaschedule paanakin ngayong buwan, sabi ni Faith. Oo nga pala ayaw pumayag ng mga pasyente na iyon, na iba magpaanak sa kanila. Gusto nila si Faith lang. Kayo din Ellen, mabuti pa ay umuwi na kayo ni Dexter. Alam kong nahihirapan na ang asawa mo dahil sa malayo ang ospital dito, sabi ni Oliver. Pero paano ka kuya? Ayokong mag-isa ka dito, malungkot na sabi ni Ellen. Huwag kang mag-alala kambal, simula ngayon ay dito muna ako titira. Nag-usap na kami sa phone ni Dad kanina. Pumayag na siya na manatili muna ako dito. Kaya lang papakainin mo ako ha.
Jobless kasi ako hahaha. Biro ni Daniel. Binatukan naman ito ni Oliver, at tawa ng tawa ang asawa ko at si Faith. LNPOV. Marami na ang nangyari makalipas ang ilang buwan, 7 months na ang tiyan ko, at sobrang laki na ito. Nandito ako sa ospital para malaman ang gender ng baby namin. Tama, kambal ang anak namin. Natutuwa nga ako, kasi parang kami lang ni kambal. Ngayon pa lang namin malalaman ang gender nito. Ayoko sana kaso pinilit ako ni Dexter. Gusto ko sana surprise, pero sabi niya excited na siya, kaya naman eto kami ngayon magpa-ultrasound. Tingin mo ano ang gender ng mga baby natin? Tanong ko kay Dexter. Nako si mama, sana daw girl lahat haha. Alam mo naman sabik magkaroon ng babae sa pamilya yun. Puro kasi kami lalaki, sabi niya. Grabe, hindi ako makapaniwala na kambal ang baby natin, sabi ko habang inaalalayan ako tumayo. Tinawag na kasi kami ng nurse, dahil nandyan na daw si Faith, galing kasi itong baler. Nakakatuwa kasi sila na ng kuya ko. Ay oo nga pala kakatapos lang ng eleksyon. Nanalo si kuya at siya na ang bagong mayor sa baler. Nagprotesta ang pamilya ni David Gibson, pero hindi sila nagwagi. Salamat sa tulong ng mga koneksyon ni Dexter, at ng pamilya niya dahil natulungan nila si Kuya Oliver, lalo na sa seguridad niya. Sa ngayon tahimik ang pamumuhay ni Kuya Oliver, at dinadalaw-dalaw siya nila Faith at Kuya Daniel. Walang pamilya ni David Gibson ang nanggugulo. Sana nga manahimik na sila. Nahuli din ang gumawa ng krimen sa grandparents ko. Pero hindi naniniwala si Kuya Oliver na walang mastermind sa pagkakaaksidente nila grandma. Hindi kasi namin kakilala ang taong yun, o walang koneksyon. Wala kaming maisip na motibo niya. Basta sabi niya lasing lang siya, at napagtripan lang. Halos magwala kami ni Kuya Oliver nung marinig namin yun. Pero sabi ni Tony baka daw strategy daw yun ng mastermind. Natigil ako sa pag-iisip nang magsalita si Faith. Nako ayoko na may stress. Kotang-kota na ako. O ano ready na ba kayo? Tanong ni Faith. Nilagyan niya ng gel ang tiyan ko, at sinimulan na niya ang ultrasound. Napangiti kami ni Dexter, nang malaman ang gender ng kambal. Pagkatapos malaman ang gender ng baby namin, ay dumiretso kami ng uwi sa bahay. Naghihintay na kasi ang pamilya ni Dexter. Pati na rin sina Dad at Kuya Daniel naghihintay din, para malaman ang gender ng mga anak namin. Eto na sila, sigaw ni Mama Letty. Excited nalalayan akong umupo ni Dexter sa couch. Ano ang gender? Panalo ba ako? Tanong ni Dad. Pinagpustahan kasi nila ang gender ng mga anak ko. Ang pusta ay tag 50,000 pesos, at ito ay idodonate sa foundation ng ospital ni Dexter, para sa mga may malulubhang sakit na walang pambayad. Bago nga pala kami umuwi, ay dumaan kami sa isang store na bilihan ng mga gamit ng bata. Bumili kami ng tag-iisang sapatos, at inilagay sa isang puting box, para may suspense ang pagre-reveal ng gender. Ma, ikaw na ang magbukas ng isang box, sabi ni Dexter. Tuwang-tuwa na tumayo si Mama Letty, at naupo sa tabi namin. Ibinigay namin ang isang box. Napansin kong sobrang excited na ang lahat. Binuksan ni Mama Letty ang box, at bumungad sa kanya ang isang pink na sapatos. Tuwang-tuwa na itinaas ni Mama ang pink na sapatos. Paano ba yan? Tama ako sa isa. Yung hula nyo ay parehong lalaki, ay magsibayad na kayo haha, masayang sabi ni Mama. Pagkatapos ay bumalik siya sa tabi ni Papa Emilio. Ano ba yan? Akala ko pati sa kanila magtutuloy-tuloy ang lahi na madalang ang anak na babae. Eto na ang 50k ko. Magbigay ka na din Joseph, sabi ni Papa Emilio. Nag-abot sila ng tig 50,000 pesos. Paano ba yan? Talo na kayo haha. Pang-asar ni Seb, pagkatapos ay nag-appearance sila nila Migs at Kuya Daniel. Sabi naman sa inyo girl at boy Kasi ganun sila Kuya Daniel at Ate Ellen, proud na sabi ni Migs. Nagkatinginan kami ni Dexter at napangiti. Hindi pa kayo nakakasigurado. May isang box pa sabi ni Dad. Magdasal ka na Dad haha. Pang-asar ni Kuya Daniel. Ang hula kasi nila Migs, Seb at siya ay girl at boy. Napailing na lang ako sa mga pang-aasaran nila lalo na si Dad at Kuya Daniel parang magkapatid lang. Dad, ikaw na po ang magbukas ng isang box, sabi ko kay Daddy Enrico. Tumayo naman si Dad, at kinuha sakin ang box.
Binuksan niya ito, at laking gulat niya kasi tama ang hula niya. Itinaas niya ang isa pang pink na sapatos. Nanlumo ang tatlong lalaki, at naglabas ng tag 50k, samantalang si Dad ay nagsasasayaw sa tuwa, at si Mama Letty naman ay nagpapalakpak. Panalo si Dad at Mama Letty, kasi ang bet nila ay parehong girl. Napatingin ako kay Dexter at ngumiti. Ang saya nila. Ellen anak, may gusto sana akong ipakiusap, sabi ni Dad. Pwede ba nating ayusin ang birth certificate mo? Bago sana lumabas ang kambal, ay may ayos natin ang apelyido mo at ang kasal nyo ni Dexter, sabi ni Dad. Tama naman siya, isa akong Gibson at si Kuya Daniel ay Gomez. Natural lang na gustuhin ni Dad ang humiling na palitan ang apelyido ko. Wala naman pong problema sa akin, kaso hindi po ba matatagalan yan? Malapit na po akong manganak, at baka magka-problema sa birth certificate ng mga bata, tanong ko. Huwag kang mag-alala sweetie, madali lang yan kay Tony, sabi ni Dexter. Napangiti naman ako, tama nga naman siya, si Tony na maraming kayang gawin, at walang imposible. Nagulat kami nang biglang pumasok si Stacy, at nagwawala. Kasunod niya sina Alex at Jordan. Pinipigilan si Stacy ng mga bodyguard ko. Hindi namin kasama yan ha. Nandito kami para sa report sa coffee shop, sabi ni Jordan. Naupo sila sa isang gilid. Malapit sa mga kapatid ni Dexter. Anong ginagawa mo Stacy? Tanong ni Dad. Ate ano ba? Tumigil ka nga. Huwag kang manggulo dito, sigaw ni Daniel. Ano? Simula na lang nang dumating yang tunay niyong anak, hindi nyo na ako pinansin pa. Nagka-celebrate kayo nang hindi nyo ako pinapansin, sabi ni Ate Stacy. Oo ate, kasi naman legal naman siyang anak ni Dad. Hindi naman sa ganun, ayaw lang namin na magkagulo, sabi ni Dad. Dad, matagal na yon, tanggap ko na ang nangyari. Kaya pwede ba huwag nyo akong baliwalain? Nasasaktan ako, sabi ni Ate Stacy habang umiiyak. Naawa naman ako sa kanya, at saka dahan-dahan akong lumapit sa kanya, at hinawakan ang kamay niya. Ate huwag ka nang umiyak. Hindi naman maaalis na anak ka pa din ni Dad. Mas masaya ako kung magkakasundo tayo, sabi ko. Niyakap ako ni Ate Stacy. Lumapit sa amin si Dad at Kuya Daniel. Hay nako, magsikain na tayo. Naghanda ako ng mga paboritong pagkain ni Ellen. Naku Ellen anak, sabihin mo lang kung may gusto ka pang kainin. Nasa sabik na ako Emilio na makita ang mga apo natin. Excited na talaga si Mama Letty. Napansin ko na nag-aalangan pa si Ate Stacy na makihalo-bilo, kaya naman hinawakan ko ang kamay niya, at inakay siya papuntang kusina. Tara na ate, sana tuloy-tuloy na ang magandang relasyon natin, kasi sabik akong magkaroon ng ate. Next time bonding tayo, sabi ko. Oo naman, sabik din akong magkaroon ng kapatid na babae. Sana mapatawad mo ako sa mga nagawa, at nasabi ko noon. Huwag kang mag-alala naka-move on na ako kay Dexter, sabi ni Ate Stacy. Oo naman ate, magsimula tayo ulit, sabi ko. Pagkatapos namin kumain, ay nagsiuwian na sila Dad at mga kapatid ko. Natira na lang sina Jordan at Alex. Nag-uusap kami sa may garden. Eto na ang mga report ng lahat ng mga gastos, at kita ng coffee shop, sabi ni Alex. Ano kamusta ba ang lagay ng store? Kayo kamusta ba? Ang mga tauhan. Sunod-sunod na tanong ko. Ayos ang lahat. Nako maganda ang takbo ng store. Lalong sumipag ang mga tauhan, kasi mas malaki ang sahod kaysa dati. Hahaha. Ewan ko na lang kung magtatamad pa sila, sagot ni Alex. Napalingon ako kay Jordan. Kanina pa ito tahimik. Ano ba ang iniisip ng babaeng ito? Hoy, mahal ka nun. Haha, pang-asar ko sa kanya. Kainis ka. Kung makapanggulat ka kala mo hindi ka buntis. Baka mapaanak ka dyan bigla, iritang sabi ni Jordan. Ano ba kasi iniisip mo, at kanina ka pa tulala dyan? Tanong ko. Oo nga dati-rati ang bunganga mo walang tigil, sabi naman ni Alex sa kanya. Wala, naisip ko lang. Naniniwala ka talaga kay Stacy. Alam mo, halata sa tingin niya ang matinding galit, hindi lang halata kasi paiyak-iyak pa. Pwede na siyang maging best actress, sabi ni Jordan. Baka naman hindi. Bigyan natin siya ng chance, sabi ko. Ewan ko sis ha. Pero paano kung tama ako? Sana handa ka sa lahat ng gawin niyang masama.
Binabalaan lang kita ha. Huwag masyadong magtiwala. Mahal kita at kaibigan kita, kaya ayaw na kitang masaktan pa, yan ang huli niyang salita bago sila umalis. Napaisip naman ako, paano nga kung tama sila at palabas lang? Handa ba ako?